Magandang araw mga kabayan. Ito ang pinaka-trending ngayon sa social media at pinaka-mainit na isyu. Sa kabila ng kaliwat kanang pagdidiin sa dalawang congressman na si Martin Romualdez at Saldico na itinuturo nga mastermind sa maanumalyang flood control project, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na hindi niya ipapatawag si Ako Bicol, representative ko, sa investigasyon ng Senado kaugnay ng flood control project skandal dahil daw sa interparliamentary courtesy. Gayunpaman, binanggit niya na maaaring kusang humarap si Ko upang sagutin ang mga paratang ng mga dating DPWH sa Bulacan engineer na tumanggap siya ng kickback mula sa mga proyekto. Dahil dito, inulan ng batikos mula sa galit na galit natin mga kababayan ang naging pahayag ni Senator Lacson. May interparliamentary courtesy. He is still a congressman and mayroong tradition na voluntarily he can appear and testify or manifest. Pero to send an invitation or even a subpoena, hindi proper. Sir, kahit ganito na, sir, ganito kasi seryoso yung allegations against sa kanya. Well, regardless, kasi yan ang tradition dinatnan na namin yan dito. Nangyari yan before sa, I think, sa drugs issue, na ako yung chairman ng public order. Nag-request si then Congressman Veloso kasi his name was mentioned. So pinibigyan ko and then I gave him first draft, nag-manifest. Ganun lang. Pero to compel, to invite, and worse to issue a subpoena, mukhang hindi proper. Kahapon, inilabas ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang listahan ng asset ni Ako Bicol o Representative Saldico mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Nagkakahalaga ng higit 4.7 billion ang 11 assets ni Ko na nakarehisto sa iba't iba niyang mga kumpanya. Kanina lang muling nagkasagutan sina Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta sa pagbubukas ng pagdinig ng Senado hinggil sa maanumalyang flood control projects ngayong Huwebes, September 25. Kini-question ni Marcoleta kung bakit hindi inimbitahan si Ako Bicol Representative Saldico sa pagdinig ng komite. Paliwanag ni Lacson, ito ay alinsunod sa interparliamentary courtesy. May I confirm if the chairman made an announcement that Mr. Saldico will not be invited? Yes, as you know, you have been a congressman for many years. There's what we call interparliamentary courtesy. We do not invite or summon members of Congress in the same manner that they don't invite senators to their hearings. It is up to the congressmen or senators concerned to appear before their inquiries in aid of legislation. That is a tradition. Yes, Mr. Chair. And that tradition is not accorded to individual members of Congress of either house. It is accorded to the institution. Yes, Mr. Chair. Is that, yeah. You will, yeah, but if he is expelled, then we'll invite him. He's no longer a member of Congress. Representative Chanco was not expelled, Mr. Chair, but yes, but he when is he is voluntarily appearing before the committee. Yes, but there was an invitation. No, we did not extend any invitation to. I was the one who invited him. Well, I was the chairman. You can speak for yourself. Yes, that's why. He can be invited. There is no violation of interparliamentary. Anyway, that's water under the bridge. He will appear, I think, anytime now because he was informed by Senator Ejercito. So can we just proceed? Samantala, naglabas ng pahayag ang anak ni Saldico na si Edis Ko kaugnay ng kontrobersyal na kinasasangkutan ng kanyang ama. Sa kanyang social media post, nanawagan siya sa kanyang ama na umuwi na sa Pilipinas at harapin ang akusasyon laban dito. Nilinaw rin niya na matagal na siyang bumukod sa kanyang pamilya mula anong pasukin ng ama ang politika. Kinundi na rin niya ang mga nangyayaring korupsyon sa bansa at iginiit na naiintindihan niya ang galit ng taong bayan.
Gaya ng mga naunang pagdinig sa Senado kung saan ay ibinunyag ni Henry Alcantara at Bryce Hernandez ang mga modus na ginagawa nila kasabwat si Saldico at Martin Romualdez. Nagsalita naman kanina ang pinagkakatiwalaang security consultant ni Saldico at dito ibinunyag niya ang mga proseso ng pagdideliver nila ng bulto-bulto maleta na naglalaman ng sandamakmak na pera na kung tawagin nila ay basura at ito ay i-deliver nila sa bahay mismo ni Saldico. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa kabila ng nakakalulang pagbubunyag kung gaano kadaming pera ang kinukupit ni Saldico at Martin Romualdez, sang-ayon ba kayo sa naging pahayag ni Senator Panfilo Lacson na hindi niya iimbitahan sa Senado itong sa Saldico at mag-volunteer na lamang siya na pumunta kung gusto niya? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Cong Romualdez. To consume my time by making a disclosure. Kahapon po, mga pasado po 2:00 ng hapon, tumawag po sa akin si former Congressman Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating iniimbestiga sa committee ito. Sabi ko, madali ba yan kasi meron kaming session, mag-uumpisa yun ng 3:00. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga 5 minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So Mr. Chair, ako po ay nagpaunlak para makita kung talagang meron ngang ganung tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Nakita ko po yung tao at pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Yun pong salaysay na yun ay nagsasabi ng kanyang pagkalungkot at siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung nakita ko ang kabuuan ng kanyang salaysay,
meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ako sa aming sesyon, 3:00. Pero kung talagang ikaw ay voluntaryo mong gustong gawin yan, sang-ayon sa iyong nilalahad dito, di sige, i-finalize mo yan. At gusto ko, ipanotaryo mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang piraso ng kanyang sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon, para ngayon siya po ang mismong maglahad ng kanyang salaysay sa ating gitna. Okay, you may call him. Mr. Chair, I'm calling Mr. Orly Regala Gutesa para po humarap siya sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Pakibigyan mo ng copy si Mr. Chair. Bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President. Manatili ka muna nakatayo kasi nunumpa ka. Raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Take your seat, please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kaninang ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? He may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino, makatapos makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito.
yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkus ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito... Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na... Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na akong... Hindi ko makita na putol na siya.
Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly.